bago ko ni Anhi diri sa Luzon, na ako dito sa Davao, naglakaw ko. Lakaw. Doon ay nagsunod, may sumusunod sa akin na sasakyan. Sabi ko, sumusunod ito ha, tumabi yung sasakyan. Bumaba yung bintana, lumabas yung mukha ni President Duterte. Sabi niya, uy, hindi sarap. Bakit? Sabi ko, anong problema mo na naman? Dami mo ng kaaway, pati ako madami ng kaaway dahil sa'yo. Sabi niya, saan ka papunta? Sabi ko, alis na kami, mangangampanya kami para sa mga senators. Sabi niya sa akin, pakitulungan mo naman yung kaibigan ko. Ang susunod ay matagal na rin katrabaho ni President Duterte. Naging katrabaho ko din siya sa Davao City. Noong ako ay city mayor, kailangan kasi kapag mayor ka, yung police chief mo, chief of police mo, mabilis, aptik, matapang, at alam niya ang trabaho niya at alam niya kung ano yung kailangan niyang gawin kaagad. So naghanap ako ng chief of police. Wala akong napusuan. Daghan ni Duol bitaw, day, ako na lang, day. Buot-buot ni ay. Di man po. Madaming mga nagpa-endorse, wala akong nahanap. Hanggang isang araw, napadaan ako sa airport namin. Nakita ko doon, pagbaba ko sa escalator, kung kayo'y napasyal ng airport ng Davao, merong malaking tarpaulin. Isang kalbo nandoon, malaking. Sabi ko, kilala ko to Naku, kayang naong upaw. Nakalagay doon, malaking muka, maliit na sulat. May sample dito. Nasaan na yung sample mo, sir? Ito na, ayan, nandyan sa taas. Ganyan, mas malaki pa. Sabi niya, congratulations to myself. Para sa inyong kaalaman, ako po si Bato de la Rosa. Ang Davao del Sur Police Provincial Office ay ang pinakamagaling sa buong bansa. At sinabi pa niya doon, at hindi lang yan ang nagawa ko para sa Davao del Sur. Ako din ay 2 beses na naging best police officer ng buong Pilipinas. Wow! Congratulations to you, sir, Galing ka. Wow! Pero meron kaming experience, kaming dalawa. Ako ay mayor, siya ang aking city director. May nagsumbong siya sa akin, sabi niya, meron kaming suspected suicide bomber. Alam namin kung nasaan. Na-confirm na namin ito sa listahan ng international terrorist. Sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, gawin niyo na kung ano yung kailangan niyong gawin. Sabi niya, kukunin namin doon sa hotel. So, ganito ang nangyari. Ay, ito maganda, may hagdanan, sir. Maganda ito na. Ganito, Si Bato de la Rosa, papasok ng hotel. Pasok siya. Ganyan, may hagdanan. Yan, may hagdanan. Yan siya, sabi niya, oh, ito na yun. Sabi nung terorista, oh, si Bato de la Rosa. Makyat si Bato na iyangkap niya, hinawakan niya. Sabi niya, oh, mauna gini. Ini na. Sabi ni terorista, I have a bomb. Sabi ni Bato de la Rosa, bomba? Bomba daw? Dagan! Takbo! Siya po ang pinakaunang tumakbo palabas ng hotel. Iniwanan niya lahat ng pulis doon. Diatay, dakong atay ni. Unsaon ako pag-explika, paano ko i-explain sa mga tiga Davao ang pinili ko na city director na unang tumakbo doon palabas? O ito, may LED TV, may CCTV footage ng hotel ang nangyari. Kaya hindi siya pwede mag-deny. Pa-play natin, sir. Payat ka pa noon. Hindi niya
dinay kasi pinakuha ko yung CCTV footage kasi gusto ko talaga makita kung ang ginawa niya. Pero dahil nga aptik, magaling, matapang, alam kung anong gagawin, na-neutralize nila ang suicide bomber doon din sa labas ng hotel. Ngayon po, siya ay tumatakbo, papasok na sa Senado. Siya po ang partner ni President Duterte sa anti-crime, anti-drugs at anti-terrorism na mga batas. Atin pong suportahan at iboto si Senator Bato de la Rosa. Maraming salamat sa pag-sponsor mo ng t-shirt ko ngayong umaga, sir. Ang susunod ay... Okay. Kailangan ko iklaro ito. Ang susunod, pag dumaan po tayo sa letter E sa ating balota, 2 E po ang ating iboboto. Magkapatid sila na... Wala pa sila dito, no? Pwede pa kumanlibak kay wala pa man sila dito. Istoryahan tamo unsay nahitabo sa Malabon. Magkapatid na hindi magkasundo, magkaaway sila. Bilisan ko kasi baka dumating na. Oh. Ganito nangyari sa amin sa Malabon. Huli na kami nagsalita. Nakalinya kami dyan sa stage. Ako, Inday Sara, bakanting upuan. Si Senator J.V. Ejercito nandoon. Si Inday Sara, bakanting upuan. Isang bakanting upuan. Si Senator Jinggoy Estrada nandoon. Napaisip ako, dahan-dahan ko na inaamoy yung sarili ko. Maaga pa naman. Hindi naman ako mabaho. Bakit walang tumatabi sa akin? So pinipilit ko sila. Sabi ko, Senator Jinggoy, maraming tao na umupo. Sabi ko, subukan ko na lang dito sa kabilang side. Sabi ko, Senator JV, Sen, daming tao nakatingin sa atin. Wala akong katabi. Dito ka na. Sabi. Sabi ko, sige, hindi, Lord, bakit mo ako nilagay dito sa gitna? May sala na ako sa mga Lord. Pero lagi kong sinasabi sa kanila, sabi ko, hindi man ngayon, pero darating ang panahon na magiging kabati din natin lahat ang ating mga hindi kasundo na mga kaibigan at pamilya, because blood is always thicker than water. Darating din ang panahon, and hopefully very soon, malapit na yan, tatabi na yan silang dalawa, magkatabi na yan silang dalawa. Pansinin nyo mamaya pagdating nila, umabot silang duha. Yung isa nandito, tapos yung isa nandoon. Kansyawan ninyo. 20, 50, 100. Tapos kung may wallet ka, lagay mo ito doon para madali. may wallet man ako dyan. Ma'am, your bill is 120. 120! May wallet man ako dyan. Yan. Tingnan ko wallet mo kung naayos ang pera mo. Wallet mo? Ano? Pera pa dito? Kala ang pera mo. Meron na. May isa. Hindi ko
borrowed money, ilagay mo na sa ibang pocket. Diba? Sir, ito mga basura, girl. Ganyan. Para pag nag-open ka ng wallet, hindi ka alam mo kung nasaan yung pera mo. Bulala. Ganyan. Pwede ka na? Pwede na ko. Nasaan sa gawas? Ganyan. Ako nga daw niya. Open po kayo kahit anong position. Ayos, ma'am. Vice President. Yeah, ma'am. Open. Ako kanina kasi nakita ko na hindi na nila ako makita. Magagalit sa'yo yung isang cameraman. Ma'am, ano daw? Dahil usually naman ang mga lalaki, one word lang ang sagot nila lagi. Ang sinasabi, sorry, oo, okay na yan. Ang mga babae medyo mahaba ang sagot, diba? Ganito po ang i-memorize natin, mga kaibigan ko. Ang sorry ay para sa mga bagay na hindi sinasadya. Kapag sinadya mo, ay dapat magbayad ka. Kapag pagkabi sa blindfold sa kabalo, sir. Isuot pa man, asa man anak man nato, sir. Makapoy-kapoy pa ani all the time. Ay, this is Ginoo. Panabangi. Isuot pa man unta ano man na para ano ba? Dahil naman ibon. Try lang. Ang iyahang buhok? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir? Okay. Sagit man mo kung gunitan na ako. Ayaw mong sagit, ha? Wala yung sagit, ha? Wala mong sagit. Dili ba sa basa, no? Uy, kaluoy, anang mananap din hain nyo hanggi kuan. Luoy ko, yun yung chik. Sirit na ni? Oh, ano sa man ni? Unsa man na? Itabunin na kay basta makabuhi. Are you sure na dili na mamaat? Gitestingan ninyo. Sige daw. Kaya gusto mo gunit. Guniti. Tanaw. Iyo. Cockroach ka unon. Okay. Buhi ni dili. Dili buhi. So, okay lang basta dili. Dili man daw buhi. Talong. Ilay mo ni. Wait lang. Pipino. Go. Sabaw sa bulalo. Nay tubig. Wait lang. I know. Prutas ni. Gulay. Wait lang. Kalabasa. Mamaan ni.
mapaakan ko ba? Goldfish. Balik na ng goldfish ba? Wait lang. Jelly. Nga naman din yung mga nom. Ayaw nga naman yung mga nom. Maapil ko. Oh, wait lang. Ano naman ni? Ew. Sama ni? Layuta. Tanom. Tanom ni? Ang sama ni? Uy, kanang naayuta. Ito. Worm! May, imo ko ni kagunin ito. Worm! Ang sama ni? Kahoy lang. Oh, asa mo nang mga ani? Sa City Agri? Sa vermiculture nila? Balik. Ganina ba ko sigitag na og worm? Yang gikit akong lips, akong fingers ka ganina. So, na-experience na ako mugunit og mga butang na surprise and dili siguro ta mo apil aning what's in the Hi, BP! Ma'am, basi gusto kang umin. At lasa talaga siyang banana chips. Crunchy, not very sweet, at nagusod ko. Nagkaan ko. Sama. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pwede po kayong maupo. Unang-una po ang aking pagpapasalamat sa atin pong governor, sa ating vice governor, sa atin pong mayor, sa ating congresswoman dahil tinulungan po nila kami na mabuo yung ating World Teachers Day celebration ngayong araw na ito dito sa Abra. Pinili namin ang Abra
para sa celebration ng World Teachers Day dahil, una nilang napili ay doon sa Davao Region. Pero sinabi ko, nasanay na yan sila, yung mga tiga Davao City, alam na nila kung paano kami mag-celebrate ng World Teachers Day doon. Kaya sabi ko, punta tayo doon sa mga teachers na nangangailangan ng stress debriefing. Kailangan ng relaxation dahil hindi po madali ang dumaan sa 7 magnitude na lindol. Kami po doon sa Davao, kung naaalala ninyo, ay dumaan din kami sa mga lindol pero hindi naman kasing lakas ng 7 pero yung sa amin naman sunod-sunod. Hindi mo alam kung ngayong araw na ito ay lilindol ba o hindi. Tatlong malalakas na lindol na dumaan sa amin at sa isang lindol na yon nahugmak sa Tagalog hindi nahugno, yes, unsay nahugno sa Tagalog? Nahulog? Yes, nahulog yung condominium na malapit sa SM Davao. O hindi daw. Bumagsak. Nahugmak. Bumagsak yung condominium na malapit sa SM Davao. Kaya alam po namin ang pinagdadaanan ninyo and sana yung celebration natin ngayon ay nakadala ng stress debriefing para sa inyo sa dami-dami ng pinagdadaanan ninyo. Meron pang problema sa eskwelahan, meron pang problema sa personal na buhay, sa bahay, at meron pang ibang problema sa mga relasyon natin sa iba't ibang tao, ay sana ngayong araw na ito ma-feel ninyo na kayo ay napakahalaga sa ating bansa dahil nasa kamay ninyo ang kinabukasan ng ating bansa. Dahil sabi nga kanina ng speech ng ating mahal na First Lady na kinuha niya sa speech din ng ating mahal na Pangulong Marcos ay yan ang ating maiwan o pamana sa ating mga anak na hindi makukuha sa kanila. And nasa kamay ninyo yon para sa ating bansa. Kaya gusto naming malaman ninyong lahat na mahal namin ang mga guro, hindi lang ng Department of Education, kundi lahat ng guro, kahit sa private sector, kahit mga retired na, kahit yung mga susunod pa na mga guro na ngayon ay nasa higher education at ang kanilang intensyon ay pumasok sa ating Philippine education system para magturo ng ating mga learners. At nandito na rin po ako, nakatayo sa harap ninyo. Gusto ko pong isingit ang pagpapasalamat ko bilang Vice President ng ating bansa sa tulong ninyo sa kampanya at eleksyon namin ni Pangulong Marcos noong nakaraang May 2022. Hindi na po ako nakabisita dito sa inyo at nakapangampanya ng personal sa inyong lahat para ma-explain ko kung bakit ako tumakbo, ano ang gusto kong gawin para sa bansa, ano ang plano ko, pero ibinigay niyo pa rin ang inyong buong suporta sa aking kandidatura, ang inyong tiwala at boto para sa akin. Maraming salamat po sa inyong mga tiga-abra at paabot po ng papasalamat ko sa lahat ng mga kababayan ninyo. Ang aming pong pamilya, ang pamilya Duterte ay merong napakalaking utang na loob sa ating mga kababayan
dahil sa oportunidad na ibinibigay ninyo sa amin. Ang pamilya Duterte po ay nagpapasalamat sa suporta ninyo. 6 na taon na ibinigay ninyo ang inyong suporta sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Marcos po at si Pangulong Duterte ay nagpapaabot ng kanyang pagbati sa inyong lahat, hindi lamang dito sa Abra, kundi sa buong Pilipinas, sa lahat ng ating mga teachers ng Happy World Teachers Day. At uulitin ko po ang aking pagpapasalamat din sa ating mga partners ngayong hapon na ito. Napakarami po nating private sector partners na tumulong din para mabuo ang ating programa dito sa Abra. Hindi ko sila isa-isahin dahil baka meron akong makalimutan banggitin at magtampo, pero nandito silang lahat ngayon, nakikita ninyo. At yung bigas na ibinibigay natin, ibinigay sa inyong lahat ngayong hapon na ito ay dinonate din ng ating private sector na mga partners na gustong ipakita ang kanilang appreciation at pagmamahal sa ating mga guro. Muli, ang akin pong pagpapasalamat sa inyo dito sa probinsya ng Abra. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you very much, Vice President of the Republic of the Philippines, the Honorable Sara Z. Duterte. I'm sure ang average age nato diri karon is 21, 22, 23. No? Yes. Do not be in a hurry to get married and have children. Okay? Anak din siya sa iyang girlfriend og giingnan ti ka dili sa tamagminyo ay og sabak kay papa unya gabi ha ugma na tang gabi magpas mananghid magminyo ayaw sa mo pagminyo because ingani na siya. You need to be happy, personally happy with yourself before you take in someone else in your life to make them happy. Unsaon nimo pagpalipay sa isa ka tao, imong bana, imuhang anak, kung ikaw mismo wala ka malipay sa imuhang kaugalingon. So you need to spend your early 20s making yourself happy. Enjoy your first 24 months of salary. Hotda na tanan imuhang kwarta sa imuhang gusto paliton. Enjoy the things that you want to do because dili nimo siya mabuhat for the past kinder plus 12 plus 4 years or 5 years of college. Di mo na mabuhat because you have to go to school, you have to study, you have to make projects, you have to wake up early the next day to prepare for school. So this is the time to enjoy your life. You are young professionals. Enjoy your enjoy your lives. Enjoy your whatever it is that you want to do. But also, ang sinabi ko lang naman, huwag kayo mag-asawa ng maaga. Kailangan ninyo din mag-boyfriend at mag-girlfriend. Because there is a reason also. There is a reason kung ano dili mo magminyo og sayo. Pero there is a reason na kinahanglan mag-boyfriend o girlfriend mo. Because you need to have your hearts broken. Yes. That is true. Because if you do not experience heartbreak, there will come a time in your lives na there will be a lot of challenges and heartbreaks, and then you cannot cope.
because pirmi na lang happy, pirmi joyous. So you need to hugot your hugot from the hugot so that your future relationships, working relationships, personal, intimate relationships, your marriage, you will know how to adjust and how to cope with heartbreaks. Okay? So okay lang na mag-uyab, dili lang sa magminyo, dili lang sa tamag-anak, because this is the time for yourself. Vice Governor, sa ating mga board members ng Tarlac Province, sa ating pong mga mayors ng ating mga LGUs at iba pang mga local government officials, sa ating pong sa aking mga kasamahan sa Department of Education. Ladies and gentlemen, Assalamualaikum. Madayaw ug maayong hapon kaninyong tanan. Magandang hapon sa inyong lahat. Unang-una ang aking pagpapasalamat sa inyong lahat sa pagpapasensya ninyo sa pabago-bago natin na schedule at oras ng ating celebration ng 120th anniversary. Nito lang 2:30 p.m. ay nag-send off po tayo sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na papunta ng saan siya papunta? Thailand. Papuntang Thailand, mag-attend ng APEC Summit. Ayun. At please indulge me, magsingit lang po ako ng konting political message dahil nandito na po ang ating governor, at ating mga mayors. Unang-una po ang aking pagpapasalamat sa inyong lahat dito sa Tarlac sa tulong ninyo sa kampanya at eleksyon ko noong May 2022. Maraming salamat po sa lahat ng kababayan namin dito sa Tarlac. Pangalawa po, ang pagpapaabot ng pagpapasalamat ni Pangulong Bongbong Marcos sa inyong lahat sa tulong ninyo sa kanyang pagkapanalo at sa suporta ninyo sa kanyang administrasyon ngayon. Maraming salamat po sa mga Tarlaceños. At pangatlo po, galing sa aming pamilya, ang pamilya Duterte, nagpapasalamat kami sa 6 na taon na suporta ninyo sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po. Let me congratulate the Department of Education Schools Division of the Province of Tarlac for successfully organizing the celebration of your 120th founding anniversary. It is a significant milestone indeed for an institution to have had excuse me. Hindi ako naglagay ng sunblock. Thank you. Yan. Let me congratulate the Department of Education Schools Division of the Province of Tarlac for successfully organizing the celebration of your 120th founding anniversary. At sinabi ko po kanina, ilang beses natin napalipat-lipat ang schedule ng ating celebration ng anniversary. And nagpapasalamat ako sa pasensya ninyo. I really wanted to be here with you this afternoon para sumali at makisaya sa anniversary. It is a significant milestone indeed for an institution to have had 120 years of fulfilling the noble mission of educating children, some of whom have become pillars of our history and our society. I also congratulate and salute the awardee of the search for the oldest living retired DepEd personnel. Saan si ma'am, si sir? Did we have this search? Yes, and who is the oldest?
wala na dito kasi 120 years old na, no? You, ma'am, you're the oldest? Oh, 97 years old. Yes. 102. 102 daw, sir. Nabaliktad lang siguro yun nun. 120 yun. I pray that you live on longer to tell stories about the milestones and wins of our educators and remind many of us that choosing to teach is a lifelong noble commitment, the fruits of which are felt in the progress of your community. As a mother, I have served as one of the first teachers of my kids, and I continue to do so every night. I quickly realized that I could not do it alone. Parang isang buong support system ang kinakailangan ko upang maturuan sila ng basic good manners and right conduct. Kung ano ang itinuro ko sa kanila, dapat yun din ang naririnig nila sa mga taong nakapaligid sa kanila. Kailangan may teamwork kami sa buong pamilya para matutunan nila kung ano at paano ang paggalang, pagbigay ng respeto, pagpapasalamat, kapag natulungan, pagsabi at pagpanig sa katotohanan, at minsan pagtanggap ng kamalian o kakulangan. Mahirap na trabaho ang humubog ng kaisipan ng mga bata. Nasusubok ang ating integridad bilang isang magulang at isang mamamayan. Kailangan ng pagkakaisa at personal na disiplina dahil hindi lamang ang ating sinasabi ang kanilang nakukuha, kundi pati ang ating gawi, kaugalian at pagkatao. Teaching a child is a serious commitment and a noble responsibility. Kaya saludo ako sa mga guro at ating mga DepEd officials, mga nagpaplano para sa edukasyon ng ating kabataan. Ang kahalagahan ng isang tapat, may puso at may malasakit na guro ay hindi napapantayan ng kahit anumang yamang material, lalong-lalo na sa impluwensyang nabibigay ninyo sa ating mga kabataan. It is fitting that we recognize each teacher who labored through many challenges. True to your celebrations theme, you have risen and shone amidst the pandemic. Despite our best efforts and noble intentions, DepEd is facing many hurdles beyond our control. We recognize the learning gaps that need to be filled, the psychosocial repercussions that need to be addressed, and the lack of infrastructure to provide safe learning spaces. These are all taken into consideration, and we will not stop until we have most, if not all, stones unturned. In May this year, former DepEd Secretary Leonor Briones and her team launched the Basic Education Development Plan 2030 with technical assistance from UNICEF, the Philippine Business for Education, and contributions from members of the Education Forum. We finally have a first long-term plan for basic education. I am hoping
that you have all read the 300-page document by now, which provides a strategic roadmap for the entire Department of Education to follow to improve the delivery and quality of basic education while enriching the experience of our learners in our schools and learning facilities. As we speak, the National Planning Conference is ongoing. I urge our division and region planners and educators to ensure the alignment of your region and division education development plans with the BEDP 2030. We need to ensure the synchronicity of programs and project execution with clear and measurable objectives and performance targets. We have further hurdles to deal with down the road, particularly our students' reading and comprehension skills. Our challenge to improve the overall reading comprehension of our learners hinges on the meticulous guidance of the teacher in the classroom and the careful monitoring of each student's reading proficiency. And I've seen this in my son. He is 9 years old, and hindi ko alam kung nakalimutan ba niya during the pandemic paano ang magbasa, but it seems that right now he is just learning how to read, and he has a hard time understanding the paragraphs and the sentences. So I had to take him to an assessment, a reading and math assessment, to check kung ano yung kailangan niya i-catch up para sa edad niya at grade niya. And if I see this in my son, who is in a private school, I believe that we see this around the country in our public schools. It is admittedly a challenge and most times a heavy burden. Through our Brigada Pagbasa program, we have mobilized community support, including parents and community volunteers to help us teach our struggling leaders. I was just in Borongan, Eastern Samar, where they presented the collaboration of the provincial government and the local government units with the Department of Education sa Brigada Pagbasa nila. And it is worthwhile for our SDS and our principals to look into what Eastern Samar did with their partnership with their mayors. Meron tayong isang mayor doon na siya mismo ang sumasali at nagtuturo ng pagbabasa doon sa kanilang mga learners. Across the country, civil society organizations, private foundations, and development partners have initiated their own school-based reading interventions to arrest dropout rates and help our learners regain their confidence in reading. As we find ways to balance responsibility with capacity, we urge you all to walk in step with us. The implementation of the Republic Act 11737 or the Teacher Excellence Act is now in full swing. Signed by former President Rodrigo Duterte, our quest to improve education quality will focus on in-service professional development while we work with teacher education centers of excellence to improve their curriculum and fully equip our pre-service teachers for 21st century education.
our President, Ferdinand R. Marcos Jr., has committed to helping the Department of Education improve and play catch up to the rest of the world. In the next 6 years, we will usher in reforms and changes necessary to improve access, equity, quality, and resilience, and basic education governance. This is our moment to rise above and shine our light upon our learners. May your accomplishments over the years serve as a reminder of how Tarlaqueños persisted amidst crisis. May your enthusiasm never wane as you wake up every day and be part of a fulfilling mission to building our country's future. I cannot overemphasize our role in shaping the future of our country. I hope all our Tarlaqueño educators continue to be beacons of light for your students, co-educators, planners, administrators, and respective communities. Our unity and synchronicity of actions and intentions for quality education will soon take its form. We will continue to walk further until we have substantially fulfilled our goal of recovery and rebuilding a strong nation. What we want to see one day after we institute reforms in the Department of Education is that our K-12 graduates are immediately employed by the labor sector. And our public school learners are at par with those in the private schools. Quality education requires commitment from all of us. It goes beyond recognition and financial reward. We have to muster all the courage to go the extra mile for the sake of our country's future. It is a sacrifice, I know, but one that will fulfill us when one day our students look back and thank us for saving them and giving them the confidence to overcome life's challenges. Let us work together to rebuild back better, stronger, and more resilient basic education in our beloved country. Patuloy nating mahalin ang Pilipinas. Syukran.